Thank you, anak. Dapat pala mas parang... Puwisi talaga itong mag-ina na to eh. Ang hirap patumbahin eh. Alam mo, ako nang bahala may plano. Ata, John. Lagi po ako napupulinan po sa school. Umabot po sa point na nagkaroon po ako ng anxiety at depression po dahil po sa mga nararanasan ko po. Okay, class, pag-usapan naman natin ang tungkol sa B-complex vitamins. Ilan ang B vitamins ang meron sa B-complex family? Wala. Okay, good. Ano pang kakaibang property meron ang vitamin B12? Sige na din. Ma'am, may fluorescent property po ang vitamin B12. Ibig sabihin po nito ay may kakayahanan siya mag-glow in the dark. Sabi po sa research ay kapag tinunaw mo ang vitamin B12 sa tubig o isang liquid, mag-glow po ito ng yellow at mas lalo po siya makita kapag tinamaan mo siya ng itim na ilaw. Very good, Nadine. Salamat po. May plus points ka. Sana all may plus points. Sana all mo talino, di ba? Excuse me. Nadine, pwede bang magpa-tutor? Inaaral ko ng lahat ng lessons natin. Tsaka yung mga sinasabi ni ma'am, tinatandaan ko talaga. Suwabe Jairon ah. Matutor daw. Ang sabihin mo, manliligaw ka lang. Kahit kailan talaga pabida talaga to eh. No? Correct. At mukhang aagawin pa sa'yo si Jairon. Mapapil talaga yung babae. Na talaga sa akin naman. Support kita dyan, sis. Buti, nabuta ko tong tinola sa gata mo, Rachel. Lagi kasing gubos eh. Naku, dahil suki kita, magtatabi ako para sa'yo. Okay, salamat ha. O naman. Rachel, isang order mo lang kasada tsaka dalawang kanin. Ang sarap kasi ng luto mo eh. Kaya bihira na ako kumain sa bahay eh. Eh naku, dapat dito na kayo kumain ng pamilya mo. Sige sa susunod. Mas masarap kumain pag salo-salo, di ba? Oo, tama ka dyan. Insan, okay ka lang dyan? Okay lang ako. Insan, sigurado ka bang hindi ako nakakabala sa'yo? Gusto ko lang naman talagang matuto eh, galing sa'yo. Lalo na to, patok na patok tong karinderya mo. Wala yun. Tsaka itong galing ko sa pagluto, hindi ba't blessing yun? At may kasabihan na share your blessings, di ba? Ay, tignan mo po, oh, may gold medal po ako ulit. Nanalo ako sa quiz bee. Naku, ang galing naman ng anak ko. Patingin nga. Patingin. Naku, anak, kailangan na natin magpatayo ng bagong dingding yan. Bakit naman po, Nay? Wala na tayong spasyo para sa mga medalya mo kasi 95 na to eh. Baka next year eh, 100 na yan. Anak, kahit hindi ko nakikita yung mga medals mo, gusto kong malaman mo na ramdam ko yung pagsisikap mo, ha? Nay, salamat po. Insan, naalala ko nga pala may lakad pa ako. Paano, babalik na lang ako ulit ha? Sigurado ka? Oo, babalik na lang ako para tapusin natin. O sige, sa susunod na lang kita tuturuan magluto ha. Sige ako, salamat ha. Ingat! Oh, galing-galing ng anak ko. Tingin ulit. Napakayabang nitong si Rachel eh. Akala mo totoong ginto yung napanalunan ng anak niya. Eh, tanso lang naman. Hindi pa pwede isang nga. Emma, actually hindi na ako nagugulat eh. Manang-mana lang yung sinading sa nanay niya. Bida-bida, pabiba, palaging umeepal. Akala mo lahat kung sino siyang umasta, nakakairita. Alam mo yung si Rachel, yan ang pinakamayabang sa aming magpipinsan. Bata pa kami. Emma, ba't pa kasi lapit pa kayo ng lapit dun? Tapos kinakausap niyo pa. May plano ako. Para sa'yo. Naniligaw ka ba?
Tapos alam mo, Ano sana eh. Jayron, salamat dito ah. Alam mo, gwapo ka, mabait, matalino. Pero, gusto ko muna kasing makapagtapos ng pag-aaral bago pumasok sa pakikipagrelasyon. Sana maintindihan mo. Nadine, teka lang. Pwede mo naman pagsabayin, di ba? Ang gagawa naman ng iba. Jayron, sa ngayon kasi pamilya kong prioridad ko. Gusto ko makatapos para may paggamot ko ang mga mata ni Papa. Jayron, sorry ulit ha. Alam mo, Jayron, kung ako sa'yo, tulungan mo na lang akong maghiganti. Halina, saan na yung mga tao mo? Pag ganitong oras, halos ubos na yung mga ulam natin eh. Ngayon, parang hindi naman nabawasan. Hoy, sige, babalik ka dito, ha? Oy, mga iyo, dito na kayo kumain. Mas mura! Mas malaki ang serving! Sure ako, mas masarap! Ang gusto ninyo, ha? Igan! Jiggy, usap na tayo. Pwede tsaka na lang. Dami kong customer, oh. Busy. Hindi kagaya nung sa'yo. Nilalangaw. Bakit naman ganun? Magpinsan tayo, di ba? Tapos kakalabanin mo ako? Magtatayo ka ng pwesto sa tabi pa ng karinderya ko? Tapos yung mga ulam na binibenta mo, katulad ng ulam na binibenta ko, yung mga tinuro ko sa'yo. Bakit? Ikaw ba ang may-ari ng mga potahe? Alam mo, hindi ko alam kung saan mo nakukuha yung lakas ng loob mo eh. Kapal din ang mukha mo eh, no? Uy, ikaw alam mo. Kesa nangangawa ka dyan, pati mo nalang alagaan yung anak mo. At yung bulag mong asawa. Sumusobra ka na, Jinky ah. Nanay! Sumusobra ka na, Jinky ah. Umaabuso ka na. Nanay! Pangin sa'yo! Ba't ka naman kasama ko? Walang hiya ka talaga! Walang hiya ako! Tama na! Tama sa sakit! Sama po na ugali nyo! Umalis kayo dito! Bumalik kayo doon! Sino itong mga to? Eman! Uy, ano? Una na ako ah. Nadine, pwede bang sumama ka sa akin? Tegas. Teka nga lang, ano gusto niyo? Baka mo na. Tegas. Sandali. Jayron, kasama ka dito? Tara, ano ba? Ganun na ako! Baka dito, upo ka lang dito. Jayron, akala ko ba magkaibigan tayo? Kaya nga, kaya upo ka muna dito. Sasaktan ako! Upo ka muna dito. Ano kasi? Para hindi ka masaktan, di Upo ba? ka muna dyan. Ano yan? Ano itong jog mo? Ano itong Jayron! Parang nakataling sitaw. Bagay ka dyan. Ay, ano ba? Ikaw may pasimulan na ito eh! Pakawalan niyo ako dito! Isa! Pakawalan niyo ako! Tulong! Tulong! Pakawalan niyo ako dito! Tulong!
Ma'am Dina, kawawa naman ang anak ko. Hindi na tama yung ginagawa ng mga batang to sa kanya eh. Maawa naman po kayo kay Nadine. Nako, teka naman, kung makapagparatang ka. Pwede ba? Kumalma muna tayo. Lahat ay mapag-uusapan ng maayos at matiwasay. Ma'am Digna, si Ivy at Troy po yung may gawa nun. Sila po naglak at nagtapon na itong pintura sa akin. May ebidensya ka ba? Ako talaga? Ma'am, hindi po ako nagsisinungaling. Kayong dalawa, nandun din kayo, di ba? Totoo ba itong sinasabi ni Nadine? Miss Digna, sa totoo po, narinig lang namin na sumisigaw na siya at pagpasok namin, natapunan siya ng pintura. Di ba bawal doon sa kwartong yon? Naghahanap ka lang ng masisisi mo, Nadine. Troy, huwag mong iniiba ang kwento ah. Kasama mo pa nga yan si Ivy. Pinagtutulungan po nila ako, ma'am. Kahit kaya si Jayron yan, magkakakutsama po sila. Tingnan mo tong anak ko, manang-mana sa'yo. Bida-bida? Sinungaling pa. Ikaw, Jinky, alam mo, pinagsisisihan ko talaga na naging magpinsan tayo dahil wala kang kwentang tao. Oy! Ikaw ang walang kwentang tao. Nakapagparatang ka? Sinungaling ka ba? Kayo sinungaling niya yung anak mo! Noon pa man sinabi ko na sa iyo yan, Rachel. Na hindi ko pinagkakatiwalaan yung Jinky na yan. Sila na nga yung tinulungan mo, ikaw pa yung tinaydor nila. Diyos na lang talagang bahala sa kanila. Pero ang kinatatakutan ko ngayon ay anong gagawin natin ngayon? Ilang araw na nawalang kita yung karinderi natin. Saan na tayo pupulutin? Kung tuluyan na tayong malugi. Kung may magagawa lang sana ako. Ako naman kasi yung padre de pamilya dito, di ba? Pero Rachel, parang ako pa yung pabigat at walang kwenta. Tay, huwag mo po sabihin yan. Gagawa po tayo ng paraan. Tay, didiskarte po tayo. Anak, pagluluto lang ang alam kong gawin. At yun po ang hindi nila pwedeng kunin sa atin. Di ba po, Nay, meron kang recipe ng embutido? Yung tinuro po sa inyo ni Lola? Rachel, isang putida at isang kanin pa. Rachel! Sa akin din, isang embutido pa. Sa ito hindi pabigay na. Kanina yung isa pang order ng embutido at kanin? Okay. Nadine, thank you, anak. Dapat pala mas parang... Pusi talaga itong mag-ina na to eh. Ang hirap patumbahin eh. Kaya nga, May. Diba si Nadine, no? Yung mayabang na naman. Nakakairita. Ma, what if gayahin mo yung embutido nila para kalabanin natin sila? Yun ang problema eh. Hindi ko alam kung paano. Ang hirap gayahin ng lasa at yung timpla ng embutido ni Rachel. Papayag pa tayo na maungusan tayo niyan? Alam mo, ako nang bahala, may plano ako. Manda sa akin yung Nadine niya. Pwede pa, bili ng 3 order. Ah, sige! Talaga? O sige! Oh, to. Pwede mamaya na rin ba? Oo, sige. Mamaya ako nakaisingilin ha. Huwag niyo kakalimutan. Yan. Nadine. Salamat. Di ba, school to? Bakit may tindera dito? Ha? Wala sa school rules and regulation ang bawal magtinda. Kaya wala akong nilalabag na batas. Sabi ko nga eskwelahan to eh. Bawal nga yung mga tindera kagaya mo. O, edi sige. Sabihin nating bawal. Oh, edi aalis ako.
Pero baka nakakalimutan mong tindera din ang nanay mo. At pagmamay-ari ng school ang lugar kung saan ang pwesto niya. So, ibig sabihin nun, bawal din siya. Dahil school property yun. Ano mo pinusa sa akin? Ano ba ginagawa mo? Ano mo? Kanina ka pa effort na effort kaya ako! Ano ba? Bitiwan mo! Kawasan mo, sobra ka na. Alam ko ang karapatan ko. At marangal ako nagtatrabaho hanggat marangal at wala akong nasasaktan tao, walang makakapigil sa ginagawa ko! Lads, pabili nga ako 5. Sandali lang ah. May order din pala dun sa labas. Dali mo na yung paninda mo. Di pa tayo tapos, ha? Bumalik ka dito! Sige! Dadagdagan ko pa? Ubusin ko na kaya. Get one whole sheet of pad paper. May surprise quiz ako. Surprise quiz! Ma'am naman. Kumuha na. Essay type. Bakit kailangan lutasin ang problema sa malnutrisyon o ang kakulangan ng nutrisyon sa ating bansa? Nadine? Nadine, ano nangyari sa'yo? Aray! May masakit ba? Ano masakit sa'yo? Dali mo sa clinic si Nadine! Kailangan siya ma-check up na nurse! Dali, Grace! Sige na, Nadine! Sige na, anak. Dali niyo na, dali niyo na. Ano, sumusobra ka na eh. Ano ka ba? Nababaliw ka na ba? Ha? Jayron, damay ka dito pag nagkataon. Bakit? Ano nangyari? Grabe, nanghihina na talaga si Nadine. Binigyan na siya ng nurse ng gamot kanina pa sa school. Hala! Hala, anak! Hala! Nadine! Doc, kamusta naman po yung anak ko? May sakit po ba siya? Sobrahan po kasi ng laxative o pampurga ang inyong anak. Pampapurga po? Bakit naman uiinom ng gano'n yung anak ko? Anak, may nililihim ka ba sa amin? Bakit ka umiinom ng pampapurga? May nararamdaman ka ba? Nay, tay, wala po. Wala po ako iniinom na kahit anong gamot. Sigurado po ako. Maiwan ko na po muna kayo. Salamat po. Jayron, Nadine, gusto ko lang sana mag-sorry. Nung una, pumayag ako na i-bully ka dahil nasaktan ako nung binasted mo ako. Pero kasi ibang usapan na to. Si Ivy at Roy, sila yung naglagay ng pampurga sa tubig mo. Ano? Sobrang talaga yan sila, ah. Mga hayop na yan. Ayaw ka talaga nilang tingilan eh. Talaga ba, anak? Ganun ba kadami nilagay mo? Ma, para matigil na yung kayabangan ni Nadine. Hoy! Dinky! Ikaw, ah. Ito ang huling beses na pagtatawanan yung anak ko. Mga walang hiya kayo. Basura! Galing basura kayo mag-ina! at yan pong anak mo, tiniis ko lahat ng pambubuli niyan. Pero ito, ibang usapan na po to. Dahil umamin sa akin si Jayron na ikaw ang naglagay ng pampurga sa tubig ko.
Alam mo kung tutuusin lang, kulang pa yan sa gihil ko sa'yo! Ah! Nang dahil sa ginawa mo, Ivy, pati na rin ikaw, Troy, maaari kayong matanggal dito sa eskwelahan na ito. Parang ako yun na po. Nagsisisi na po ako sa lahat ng ginawa ko. Mama, sige na po, please. Alam mo ba na mali ang ginawa niyo? Opo! Ayon po sa DepEd, patuloy ang pagtaas ng mga kaso ng school bullying sa ating bansa. Marami ang katulad ni Nadine na sa kabila ng pagsusumikap para sa pamilya ay binubuli pa ng mga kaklase niya. Lagi po ako nabubulinan po sa school. Tapos po, hindi naman daw po karapat-dapat para sa akin yung top 1. The Department of Education, we have zero tolerance for bullying, no? Bullying of any kind. Kapag merong naka-witness doon sa bullying na any school personnel, si school personnel ang immediately magkakaroon ng intervention, yung immediate response. Ang ating mga sanctions will depend on the gravity or severity of the bullying case. Pero yung mga grave offense or severe offenses, umaabot rin tayo ng mga suspensions or even dismissal from the schools. Kahit pa na biktima ng pambubuli si Nadine, hindi ito naging hadlang para ipagpatuloy niya ang kanyang pag-aaral. Patunay sa husay at sipag ni Nadine ang kanyang mahigit 100 medals at awards. Gusto ko po magpatuloy sa pag-aaral kasi po gusto ko po makatulong sa pamilya ko po. Noong September 2021 po, pagising ko po ng umaga, wala na po akong makita, wala na po akong paningin. Nagpunta po ako sa health center po. Ang sinabi po kaagad, glaucoma daw po. Matagal na po akong hindi nakabalik po sa pagpa-check up po dahil sa kakulangan po ng pera po namin po. Para maibsan ang pasanin ng pamilya ni Nadine, agad kumilos ang Wish Ko Lang team. Dinala namin si Tatay Jeffrey sa espesyalista sa mata. After we did comprehensive eye examination ni Tatay, he was diagnosed with advanced angle closure glaucoma. No light perception na yung left eye niya. Right eye, meron ding glaucoma pero lesser degree. Nakakita pa siya ng figure. He will undergo low vision screening and mobilization training. So, we'll come back to me kasi naggaganon din ako. Nagawa tayo ng program. Magpo-focus tayo na i-improve natin. Ngayon naman, ang mga hiling ni Nadine ang aming tutuparin. Naghanda ang Wish Ko Lang ng simpleng awarding ceremony para sa ating bidang estudyante at ang maghahatid ng mga award at sorpresa, ang gumanap mismo bilang si Nadine, si Kapuso Star Althea Ablan. Hi! Ako si Althea. Welcome sa Wish Ko Lang. Kumusta po kayo? Ano pong feeling na nandito kayo ngayon sa Wish Ko Lang? Sobrang happy po na isang malaking honor po. At dahil naging inspirasyon ka sa nakararami at meron ka ng hindi mo na mabilang na awards, diba? Dadagdagan pa namin yan. So, ayan, nasa gilid mo, nakikita mo ba lahat ng awards na yan? Opo. Sige, lika, puntahan natin. So, at ang unang award na ibibigay namin sa'yo ay itong College Scholarship. Thank you po. Matutupad ko na po unti-unti yung mga pangarap ko po at makakatulong na po ako soon sa kanila mama at papa po. Dinagdagan na rin namin yan ng school supplies at isang brand new smartphone na makatutulong sa pag-aaral ni Nadine. Siyempre, may regalo rin kami para sa mga magulang na nagtataguyod sa pag-aaral ni Nadine. Medical assistance, tulong suporta para sa pangangailangang medikal ni Tatay Jeffrey. Papasalamat po kay Ma'am Vicky Morales. At para naman kay Nanay Rachel, mga negosyo package. Thank you po, Wish Ko Lang. At isang merienda food cart business kapalit ng nalugi nilang negosyo. Okay, ayan po, kompleto na po yan. Meron na pong panluto,
Meron ng mga tools dyan at May bonus din kaming living room showcase para maging mas masaya at komportable ang bonding experience ng pamilya sa kanilang tahanan. And of course, Wish Ko Lang Savings, tulong pinansyal ang aming programa. ito po ay pantulong sa pagpapaaral ni Nadine. Thank you so much. Wish ko lang. Talagang pinatunayan ng kwento ni Nadine na hindi hadlang ang mga problema para huminto at hindi magpatuloy sa buhay. Mga kapuso, lagi po natin tatandaan, hanggat hindi tayo napapagod, humiling at maniwala, hindi tayo mapapagod lumaban sa buhay. Ako po si Vicky Morales at ito po ang Wish Ko Lang.